Anniversary ceasefire ng Communist Party of the Philippines, ating pag-uusapan kasama ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Medel Aguilar. Colonel Aguilar, magandang tanghali po at Merry Christmas! Ito po si Chi, kasama ko po si Yusek Marge ng DILG. Merry Christmas, Ms. Chi at Yusek Marge. At Merry Christmas din po sa lahat ng ating mga tagapanood. Colonel, una po sa lahat, ano po ang masasabi ng Armed Forces of the Philippines sa pagdedeklara ng 2 araw na ceasefire ng Communist Party of the Philippines o CPP? Yung statement na po yun ay empty yun, walang laman yun. It's actually meaningless for various reasons. Number one, wala na pong maayos na leadership ang CPP, NPA, NDF at the national level. So kami nagtataka bakit nakapagpalabas ng statement ang Central Committee samantalang watak-watak na sila. Pangalawa, weekend na rin po ang kakayahan ng CPP, NPA to launch atrocities, hostile actions because marami po sa kanila nagsusurrender. In fact, from January to November this year, more than 3,400 po ang nag-surrender. Ito ay 95% ng neutralized CPP-NPA personalities. Kasi ang iba po doon namatay sa enkwentro, ang iba naman ay naaresto. Marami na po tayong nabawi ng mga kagamitan nila, yung mga baril, including improvised explosive device. Ngayon, yung kanilang mag-guerrilla front po, dati na 89, ngayon ay 13 na lang, and weekend pa. Ibig sabihin, kulang sila sa personality, kulang na rin sila sa mga kagamitan, and they are no longer able to perform their mission, which is to recruit new members and generate resources. Wala na rin po silang mass base. Ibig sabihin, tunaw na po yung mga pinagtataguan nilang mga communities, and at the same time, yung mga mass organization na inorganisa po nila, tunaw na rin po, so wala na rin po silang natatanggap na suporta. Colonel Aguilar, Merry Christmas po. Sir, simula po kahapon, Merry Christmas po. Simula po kahapon ang pagsisimula ng inanunsyong ceasefire ng CPP, ano po ang mga measures or hakbang na ginawa ng AFP tungkol dito? Tulad po ng ginagawa ng ating kapulisan, patuloy po tayo nagsasagawa ng mga security operations. In fact, mayroon pa nga po mga enkwentro na nangyari resulting to the neutralization of some NPA members sa isang kabukiran sa Bukidnon. So tuloy-tuloy po ito ng ating ginagawa, and at the same time nagsasagawa rin po tayo mga Christmas activities, mga gift-giving programs, at binibigyan po natin ng konsiderasyon, ng atensyon yung mga street children at yung mga dati pong mass organization na nabawi po natin. Colonel, magandang balita po yan. Pero may napansin po ba kayong kahina-hinalang paggalaw ng grupo simula kahapon? Wala na po silang nagagawa, actually insignificant na yung kanilang mga activities. Yung paglalabas nila ng statement, actually pagpaparamdam lang yon, pagpapakita na as if they are still there and they are still capable. But the truth is, their forces are already decimated, they are already scattered, at wala na po silang, mahina na po ang kakayahan ng CPP-NPA. Colonel, baka pwede niyo kaming bigyan ng update sa engkwentro ng 95th Infantry Battalion at NPA noong Sabado sa Gataran, Cagayan. Ilan po ba ang mga naging casualties po natin doon? Actually, yung latest po na meron kami ngayon ay yung nangyari po sa Bukidnon, sa Malaybalay, na kung saan nangyari po yung enkwentro sa mga malalayong barangay po ng Malaybalay City, Takanayan, Kibalabag, Tulaman at saka Mapulo. At ang nakalaban po ng ating pwersa dito ay yung mismong headquarters ng Sub-Regional Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Committee. At siya po ang body count na nakuha natin. May 4 po na M16 na na-recover, kasama na rin po isang M203. So ito po ay nangyari dahil siyempre sa patuloy natin ginagawang operasyon. At may balita rin po kami na ito po ay nandun po ang grupo ng mga NPA dahil nga po gusto nilang i-recover yung area. But the problem is meron silang ginawang violent incident doon. May pinatay silang 2 tao, kaya po yung mga tao siyempre ay galit sa kanila at kaya po nakukuha natin mga impormasyon dapat nating malaman para magsagawa po ng isang epektibong
military operations. Okay. Sa ibang usapin naman, Colonel, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Nel Maribuhok ng UNTV. Tanong po niya, ano po ang masasabi ng AFP sa panukala na pagtatayo ng permanent structure sa Ayungin Shoal kung saan isinulong ng ilang mambabatas ang 100 million pesos budget para rito? Siguro po pag paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang nami-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Colonel, may tanong naman po tayo mula kay Sandra Aguinaldo ng GMA News. Ano po ang inyong reaksyon sa sinabi ng China na Pilipinas ang lumalabag sa kanilang sovereignty at isinasama daw ng Pilipinas ang ibang bansa para sumali sa issue na nakakaapekto umano sa stability sa rehiyon? Una, gusto ko pong liwanagin sa lahat na hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang ini-implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba talaga ang ating territorial waters, hanggang saan ba ang ating exclusive economic zone, na kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights at jurisdiction. At meron po tayong obligasyon na panatilihin na malinis ang kapaligiran at ligtas ang paglalayag ng anumang bansa sa lugar na yon. Ngayon po, dito po sa pag-implement natin ng mga activities na ito, sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Ngayon po, sa pag-alyansa natin sa ibang bansa, ito po ay dahil na alam ng maraming bansa na tama ang ating pinaglalaban at ito po ay para sa pagpapalakas ng isang international law na kung tawagin is United Nations Convention on the Law of the Sea because this is the only way to peacefully resolve maritime disputes. Okay, tanong naman po mula sa GMA News Desk, kasama raw po sa nahuli for indiscriminate firing ay 2 sundalo. Maaari po bang magbigay kayo ng detalye? Ano po ang kahaharaping parusa ng mga ito? At baka po may paalala po kayo sa mga sundalo tungkol sa indiscriminate firing. Una, wala pa po kaming natatanggap tungkol doon sa indiscriminate firing na report. Pero meron na po tayong mga pulisiya na pinapatupad tungkol po sa indiscriminate firing and all personnel ng AFP are covered by military justice system. We have systems and procedure that will for the conduct of investigation and if necessary kung aakyat sa court martial, ito po ay ating papatupad. So meron po talagang meron ding kaparusahan ang ganyang kasalanan and yan po ay depende na rin po sa guilt na makikita ng ating mga investigators doon sa case na tulad niyan. Colonel Aguilar, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong papalapit na po ang bagong taon. Una po, isang maligayang Pasko sa ating mga kababayan. Kami po ay kaisa ninyo sa pag-celebrate ng isang napakahalagang okasyon. Ito po ang pagsilang ng ating Panginoon na siyang nagtagapagligtas sa sanlibutan. Pangalawa po, siyempre dahil parating na rin po yung New Year, kami po rin po ay bumabati ng masaganang bagong taon para sa ating lahat at sana po ay makamtan na natin ang ating kapayapaan at ito po ay ating makamtan kung tayo yung lahat ay magsasama sa landas na ito. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Merry Christmas and a Happy New Year rin po.